Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan ito daw pong China nagbabala na mga kababayan sa Pinas na itigil daw po ang panggugulo natin sa sarili po nating teritoryo. At dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan, etong mga pakulo mga kababayan ng ibang mga politiko na tumatakbo ngayon para lamang manalo sa darating na Mayo 12 dahil kung titingnan ninyo mga kababayan pati sa mga medalya inilalagay na rin ang kanilang mga muka mga kababayan katulad na lamang po nitong nakita nating balita galing po sa Malabon News. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kababayan ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito mga kababayan. At bago natin umpisahan itong ating talakayan, lagi ko naman po sinasabi na huwag po sana nating kalimutan na suportahan mga kababayan ito pong One Pac Man Party List dahil alam naman po natin na isa po sila sa nakikita natin na party list na makakatulong ng gobyerno ni PBBM in the future mga kababayan dahil gaya nga po ng sabi ko, ito pong One Pac Man Party List ang isa sa party list na talagang tinututukan ang mga kababayang Pilipino po natin lalo na pagdating sa kalusugan dahil nagbibigay po sila ng libreng medikasyon, libreng konsultasyon at nagbibigay din po sila mga kababayan ng libreng lab procedure at higit sa lahat sinasalo din nila at sinasagot din po nila yung mga hospital bills ng mga kababayan po nating kapuspalad. At tinututukan din po nila yung pangangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin na may karamdaman pagdating po sa puso at mga kababayan Pilipino po natin na sumasailalim sa dialysis. Binibigyan din nila ng pagkakataon na magkaroon ng magandang edukasyon ang mga kababayan Pilipino po natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng scholarship sa mga kababayan Pilipino po natin na kabataan na gustong makapagtapos. Nagbibigay din po sila ng libreng trabaho sa mga kababayan Pilipino po natin at nagbibigay din sila mga kababayan ng financial aid sa mga kapuspalad na Pilipinong kababayan po natin. So sana suportahan po natin mga kababayan eto pong One Pac Man Party List dahil bukod po sa pagtulong po nila, tinututukan din nila yung ating mga atleta manlalarong Pilipino dahil ang paniniwala po nila ang tagumpay ng mamamayang Pilipino pagdating po sa larangan ng sports ay tagumpay ng bansang Pilipinas. So sana suportahan po natin sa darating na Mayo 12 ito pong One Pac Man Party List number 22 po sa balota mga kababayan. Suportahan po sana natin ito para nang sa ganun mga kababayan may pagpatuloy po nila yung ginagawa po nila na pagtulong sa mga kababayan Pilipino po natin at pagtatrabaho para matulungan ang gobyerno po natin. So ngayon punta na po tayo dito sa mga nakita po nating balita. Sabi po kasi mga kababayan dito sa Abante TNT tunay na tabloidista, China nagbabala sa Pinas, itigil ang panggugulo sa West Philippine Sea. So tayo pa yung pinapatigil dun po sa sarili po nating teritoryo. So ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Nagbabala ang China sa Pilipinas na itigil ang umano'y panggugulo sa pinag-aagawang karagatan, lalo na ang pagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa United States. Inihayag ito matapos magsagawa ng mga joint maritime drill ang Pinas at saka po ang US at Japan malapit sa Panatag Shoal or etong Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sabi pa dito mga kababayan, kasabay nito ang pagbisita sa Maynila ni US Secretary of Defense Pete Hegseth nang muling pagtibayan ng matatag na pangako ng Washington sa pinakamatandang kasunduan nito sa Asia mga kababayan dahil kung titingnan po talaga natin malaki po talagang impact yan sa bansang China yung pagbisita ng US Secretary of Defense dito po sa ating bansa. Diba sinasabi nga mga vlogger na mga pro-China dyan na ang Pilipinas daw ay pinabayaan na ng Amerika pero dahil nga sa pagbisita ng DND Secretary ng US mga kababayan dito sa ating bansa
bansa at sinabi yung mensahe na ipinaabot ni Donald Trump, bigla ang nag-react mga kababayan ng China at ngayon ay pinagbabantaan na tayo at nagbibigay na sila ng babala na itigil po natin yung ginagawa nating pagkilos dyan po sa mga teritoryo po natin. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, bakit tayo titigil? Teritoryo natin yan. Pagmamay-ari po natin yan mga kababayan at tayo po yung kinikilala na nagmamay-ari po niyan. Ang dapat tumigil sa mga ginagawa po nilang aksyon ay walang iba kung hindi ang China. Kasi sila nagbabase lang sila sa mga linya po nila o guhit-guhit nila dyan po sa kanilang mapa. Tayo may pinanghahawakan tayo na tayo talagang kinikilala sa international na nagmamay-ari po niyan at naipanalo po natin yan noong July 12, 2016 sa arbitral tribunal ruling mga kababayan. Unlike sa China na yung lahat ng claim nila sa West Philippine Sea ay wala silang pinanghahawakan na mga dokumento para kamkamin yung mga teritoryo po natin dyan. So sabi pa dito, habang isinasagawa ang mga drill, nagsasagawa naman ng mga routine patrol ang militar ng China mula sa malayong distansya. Ayon kay Southern Theatre Command ng People's Liberation Army o retong PLA STC spokesman Tian Huanli, madalas umanong nag-aanyaya ang Pilipinas ng mga dayuhang bansa para sa mga joint patrol. Naglalayon umano itong palaganapin ang iligal na pag-angkin sa South China Sea na nagdudulot ng destabilization sa rehiyon. Binalaan din ng China na wala ng patutunguhan ang pag-asa ng Pilipinas sa suporta ng dayuhang puwersa at mananatiling handa ang PLA STC na protektahan ang pambansang soberanya ng China. Samantala, sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Romeo Browner Jr. na layunin ng mga drill na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na tugunan ang mga hamon sa seguridad pangkaragatan. Yan po yung sinasabi dyan mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, ito po kasing si Huanli ay nagsabi sa Pilipinas na we warn the Philippines to cease its provocation and escalation of tension in the South China Sea, relying on external forces for support is destined to be futile. Yan po yung sabi dyan mga kababayan itong si Huanli. Pero kung tutusin mga kababayan, yan po kasing claim natin sa West Philippine Sea, talagang may mga pinanghahawakan tayo ng dokumento kasi nga naipanalo natin yan international. At ito naman China, ang claim nila ay nagbabase lamang po sila sa kanilang imagination na meron po silang linya-linya na guhit mga kababayan at yun lamang po yung pinagbabasihan nila para masabi nila na teritoryo po nila yung West Philippine Sea. Kaya siguro mga kababayan nung panahon ni Duterte, takot po siya sa China kasi sa mga ganitong klase ng pagbababala. Pero kung tayo ay magpapadala sa ganyang mga klase ng pananakot at panggugulo at mga babala nilang yan, tayo lang din ang talo sa sarili po nating teritoryo. Kasi unang-una, ang ipinaglalaban naman po natin ay yung teritoryo po natin at hindi naman po tayo nangangamkam at kumukuha ng teritoryo ng iba. Yung sa atin, kung ano lang yung naipanalo natin, kung ano lang yung nasa economic zone natin mga kababayan, yun lamang po yung ipinaglalaban po natin. Ano po yung nasa iisip po natin, hindi po tayo nangangamkam ng teritoryo ng iba. Kaya dapat, walang ibang dapat umalis dyan kung hindi yung mga Chinese Coast Guard na yan. Kasi yung claim nila, illegal. Mismong sinabi na po yan mga kababayan nung tinalo natin sila sa arbitral tribunal noong July 12, 2016 na yung lahat ng ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea labag sa batas mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta na po tayo dito sa next topic po natin galing po sa Malabon News. Sabi po dito, tingnan, viral ngayon ng school medals sa Malabon na nagtataglay na mukha at pangalan ng mag-asawang Sandoval na kapwa tumatakbo sa pagkaalkalde at pagkokongresista ng lungsod. Kamakailan ay nauna ng ulanin ng batiko si Sandoval matapos mag-trending ang isang school zone. Sign sa Malabon na naglalaman ng kanyang mukha at pangalan. Ayon sa local government code, mahigpit na ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno ang paglalagay ng kanilang mga mukha at pangalan sa mga medalya, certificate at iba pang pasilidad ng paaralan na pinopondohan mula sa Special Education Fund o retong
PDF ng gobyerno. Kasi kung tutusin mga kababayan, ito yung medal na dapat ay ipinagkakaloob sa mga magagaling po nating estudyante na tanda ng kanilang pagsusumikap sa kanilang ginagawang pag-aaral. Pero pati ba naman yung medal ay pinupolitika pa rin? Pati ba naman yung medal, lalagyan pa rin ng mukha para lang masabi na dapat suportahan at iboto itong mga politikong ito? Eto sa totoo lang mga kababayan nyo sa atin, yung sinasabi natin dito hindi po libel yan. Yan po mga kababayan ay paalala lang sa mga politiko na sana naman kung mamumulitika kayo, limitahan nyo naman. Huwag nyong gamitin yung isang paraan na may kinalaman po sa edukasyon kasi unang-una, yan pong medal ay iginagawad po yan sa mga magagaling po nating estudyante. At yan po ay tanda ng kanilang pagsusumika pero parang ang dating kasi pinupolitika pa ninyo. Ano po kaya ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, samantala nagpaalala naman ang Department of Education, DepEd, sa mga kandidato na iwasan ng pamumulitika sa graduation at recognition rates upang mapanatili ang neutrality at non-partisanship ng mga eskwelahan. Pero dahil sa ginawa mga kababayan ng mga ito na ikinabit yung kanilang mukha dun sa mga medal, gusto nilang isali yung DepEd mga kababayan sa kanilang pamumulitika. Sabi ko nga po sa inyo, para sa mga kabataang Pilipino, lalo na yung mga estudyante na nag-aaral at nagsusumikap na makatapos at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, napakalaking bagay na po at napakasaya ng mga estudyante kapag ka nakakatanggap sila ng medal kasi pakiramdam nila nagbubunga at nagkakaroon ng magandang resulta ang kanilang ginagawang pag-aaral. Pero parang ang dating kasi dito, pinupolitika pa ng mga politiko yung medal na para dapat sa mga estudyanteng Pilipino. Parang ang dating kasi pagka may mga mukhang ganyan sa mga medal, para nilang sinasabi na wala yung medal na yan kung hindi sila magpo-provide, kung hindi galing sa kanila. Kasi kanilang mukha yung nakalagay dyan. At ipinapaalala dun sa mga estudyante na hindi sila magkakamedal kung wala yung mukha nito mga kandidatong ito. So kung tutuusin mga kababayan, dapat po kasi iniiwas ang eskwelahan, ang DepEd, ang mga graduation sa mga pampulitikong usapin. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo? Hingil po dyan mga kababayan sa mga topic na yan na hinimay po natin, hingil po sa pagbababala ng China laban po sa Pilipinas na itigil na daw po ang ginagawa nating panggugulo sa sarili po nating teritoryo. At ano po masasabi ninyo hingil po sa paglalagay ng mukha nila sa medalya na ipapamigay sa graduation day ng mga masisipag po nating estudyante. So comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion po ninyo hingil po sa mga topic na yan na hinimay po at tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.